The Bible says in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, "This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof." Igala ningon ang Biblia nga sa ulahing mga adlaw nagsingabot na ang makuyaw o kakalilisan ang ipangbuhat sa mga tao niining panahona. Number 1, higala na ang mga tao pili na maminaw sa pulong sa Ginoo. Nga naman, kay nahigugma sila sa ilang kaugalingon, ang mga tao nahigugma silang mga bahati, nahigugma sa ilang edukasyon, nahigugma sa ilang profesyon, nahigugma sa ilang mga relihiyon. Muna ang mga tao sa ulahing mga adlaw, higala, mulikay, mukatawa, masuko, huwag na ay magwali sa kadalanan, higala. Muna nagsingabot ang makuyaw ug makalilisan sa ulahing mga adlaw nga gipangbuhat sa mga tao nga mulikay na sila sa pulong sa Ginoo. Muna timailan higala nga hapit na mobalik atong Ginoo nga naman kay gipangsakungan na ilang mga dalunggan kunay magwalis kadalanan. Wala sila kay balo nga si Ginoo Jesucristo, He is the greatest street preacher. Ang atong Ginoo Jesucristo nagwalis kadalanan higala, Ginoo na. Mo'y nagbuhat sa langit ug yuta. Unya katawan nimo nay magwalis dan. Shame on you, folks. Muna higala dapat tang maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay mo na maghatag sa kaluwasan sa imong kalan. Dili mo kaugalingon, dili mo kwarta o edukasyon o relihiyon. Ang makaluwas kanimo higala kung unsay gibuhat ni Kristo Jesus ngadto sa krus sa Kalbaryo nga siya namatay